Ito yung kwento niyan. February 15 ng umaga pagkagising ko is nakita ko nang nakakunik ang aking mga aso. Dahil nag-Valentine's Day sila. Siguro dahil naka-couple shirt. Actually, unexpected yan kasi kakapanganak pa lang ng September ni Stormy. Isang balak ko is after 1 year pa bago mga anak ulit. Yun, nabuntis siya ng February. So ayan, after 2 months is mga anak na siya. Yan ang sign na mga anak na yung aso. Balisa siya at malikot. Maghanap siya ng pwestong malamig or kung saan siya komportable at maghuhukay-hukay siya. Ano yan? April 17 nung mga anak siya. At least parang blessing na rin. Siyempre, yung iniisip ko is baka malusyang agad siya. Kaya ayaw ko muna sana. Kaso yun, binigay yung blessing sa kanya. So sinuportahan ko naman. At ayan, inihintay ko siyang mga anak dyan na pinagmamasdan ko muna. At naka-gloves na ako. Full battle gear, sabi nga nila. Is kailangan ko siyang suportahan sa kanyang panganak. Actually, yung panganak niyang yan is mas madali siya kasi yung unang panganak niya is umabot ako ng almost 8 hours sa labor niya. At ayun, lumabas na nga yung unang baby niya. 6 pala yung naging baby niya. At ayun, nung nakita kong lumabas na, sinuportahan ko agad siya. At ang kagandahan naman ngayon is ano naman siya, mabilis siyang nanganak ngayon dahil dapat pala inihimas mo yung kanyang tiyan para lumabas agad yung mga baby. At ayan, nung paglabas ng baby, syempre yun, tinanggal ko yung mga tubig-tubig niya dahil maliit yung Shih Tzu is kailangan niya ng suporta sa kanyang panganak. At para hindi malunod yung dapat tatanggalin mo yung kanyang placenta. Kasi nakabalot yan pag lumabas. So dapat suportahan mo lang siya. Kaya kung napansin nyo is pinupunasan ko na siya. Ayun yung first baby niya. At ayun, tinanggal ko yung yung mga tubig-tubig. Meron akong pang vacuum ng kanyang mga ilong at saka bibig. Kasi baka mabulunan sila at hindi makahinga. Dahil ng mga baby pa is kailangan suportahan. Yun muna yung first baby. And then pagkatapos nun isinimasimas ko siya dyan. At the same time napakabilis. Halos sunod-sunod every 2 minutes lang is naglalabasan yung mga baby niya. So at least hindi tayo napuyat ngayon. Expected ko kasi pag nag-labor siya is kala ko tulad ng dati na aabot ng 7 hours kasi last time yung unang panganak niya is from 6 PM to umabot ako ng 1 AM yata yan approximately. And then yan, at nung pangalawa is napakabilis, halos sunod-sunod nga. Sabi nga, ayun lumabas na rin yung pangalawang baby dyan. So, sinusuportahan ko pa rin siya kung paano lumabas. At same procedure din yung ginagawa ko para hindi siya mahirapan at hindi rin mahirapan yung baby. Kasi nung unang panganganak niya is namatayan ako ng 2. Actually, nung unang panganak is isa yung namatay during birth, talagang paglabas pa lang patay na. Then nung pangalawa is dahil nagtagal siya, parang may komplikasyon sa tiyan yung isang anak niya. After 2 days is namatay din. So 4 lang yung natira nung una. Pero in the blessing is ayun, nabuhay naman yung 6 na baby
nilabas niya lahat, and then naibenta siya. Lahat, kumbaga, na-dispose lahat siya dahil hindi na kami nagtira dahil 5 na yung aso namin. So nag-iwan ako ng isang babae para mag-breed ulit. So kung naghahanap kayo ng mga princess type Shih Tzu, is pwede nyo akong kontakan. Maybe next year ay magsasabay silang magbuntis. So magpo-post naman ako at kung sino ang gustong magpa-reserve. At ayan na nga, yun yung unang baby niya, yung na-video namin, kasi nataranta na ako dyan dahil sunod-sunod na sila eh. Ayun no, yun yung sinasabi ko na napakabilis niyang labasan ng baby dyan. Unlike dati na hirap ako, talagang puyat ako, binabantayan ko siya. Piyang raw ngayon, talagang magaling na siya, aggressive na siya. So yun, kailangan lang siyang suportahan at syempre maging secured yung baby. Tanggalin yung mga tubig-tubig niya para hindi malunod. Ayan, hirap po ako dyan kung mapapansin nyo. Pero at least nakaraos, sabi nga nila. So yung video na to pala is from the birth until na ma-rehome sila, mga 2 months. 2 months kong inipon yung mga video para makita niya kung paano yung proseso ng kanyang pagpapalaki para maging healthy yung mga hasong Shih Tzu or kung ano bang tuta. For the meantime, syempre yan muna yung inaano ko. At ginunting ko pala dyan yung placenta niya, yung kanyang pusod, para hindi masyadong mahaba. Hindi ko na tinalian kasi para okay naman kahit hindi siya talian. Basta habaan mo lang, kasi pag tuyo yan is kusa siyang matatanggal sa kanyang pusod. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung ginagawa ko. Kasi ilalagay ko kagad sila sa may kahon at para mainitan sila. Kasi pag baby, dapat ay naiinitan sila. Hindi sila pwedeng malamigan. Baka di pa nila kaya. Ayun, at the same time pala, yun, basta pagkalabas ng baby, mga after 5 minutes is padidein mo siya para sa kanyang immune system, para kagad makakuha siya ng immune system or lakas sa kanyang ina. Ganun yun, para magkalaman kagad yung tiyan nila. Ganun siya. Mga 1 minute sigurong painumin ng gatas. At ayun, no, kung mapapansin nyo is 3 na sila. And then ayun, lumabas na naman ang isa. Ganyan lang yung proseso, basta supportahan mo lang. Kasi malikot siya eh. Kung ano yun mo, kasi baka madaganan niya yung kanyang baby. Ganon siya pag pinabayaan mo lang siyang mag-isa. So kailangan talaga is supportahan mo upang mabuhay ng maayos yung kanyang mga baby. And then konting hilal din sa pusod para mailabas niya ng tuluyan. At dahan-dahan lang naman yung paghugot sa kanyang pusod. Ayun, ganun lang po ang pagpapanganak ng mga Shih Tzu. Kung kumukuha kayo ng mga idea, at ayun, pinunasan ko. At the same time, dapat nakaready na rin yung mga basahan nyo na pangpunas. At ayun, yun yung pang-6 na yata na baby niya, kung mapapansin nyo. Kasi medyo taranta na rin ako dyan, hindi kami masyadong makapag-video ng maayos kasi is talagang napakabilis ng kanyang Ayan, kung mapapansin nyo, fast forward tayo. Ayan, pag 2 weeks na sila is ganyan na yung itsura ng mga baby, wala pang mga mata. Pero after 2 weeks is dapat is madi-warm na sila. Ayan. At pagkatapos nun is mag-breastfeed, bottle feed na sila after 3 weeks kasi
mauubusan na ng gatas yung kanilang ina. So dapat may nakasuporta ka na bottle feed or gatas na goat milk para is hindi mahirapan yung kanilang mommy dogs. Kasi pag ganyan is tumatakaw na sila. So dapat sanayin mo na silang painumin ng gatas after 3 weeks. Kasi talaga minsan yung kanilang mommy dogs is ayaw nang magpadede dahil nauubusan niya ng gatas, lalo na kung marami yung mga anak. Kasi yung anak ng aming mommy dogs na si Stormy is 6. So hindi niya kinakaya, lalo na maliit lang yung dog. Yun yung sinasabi ko. Pagkatapos nilang kumain, dyan is dapat naka-deworm. So from 2 weeks is magbibilang ka. Every 2 weeks noon is dapat naka-deworm na sila. So ayan, kung mapapansin nyo, yung pag mag-1 month na sila is maglalakad na yung mga yan. So magtatalon-talon na yung mga yan. Lalo na pag nabuksan na yung mga mata nila is magiging makulit na sila. Yun lang, basta every 2 weeks is deworm. Tuloy-tuloy yun hanggang mag 2 months sila. After 2 months nun is mag-ano sila ng 4-in-1 vaccine. Ayan, no? Kung mapapansin niyo, sobrang ligot nila. And then at the same time is nag-market na rin ako dyan dahil lahat ng mga dogs pag 3 weeks or 2 weeks pa lang sila is nagre-reserve na po ako ng mga buyer na magiging magiging magulang, i-rehome ko na sila. So at the same time yan, after 1 month, so dapat is i-practice nyo na silang kumain ng raw foods. Yan, dapat is kakain na sila ng feeds with milk pa rin yan. So at the same time is nagba-vitamins din pala sila everyday, yung multivitamins. So lagi nyo lang silang pinapainom ng vitamins para mas malakas sila at malusog at di magkasakit. Hindi basta-basta tatamaan ng mga sakit. Ayan, kung mapapansin nyo, once na naging na sila 1 month or 6 weeks or 7 weeks, medyo malilikot na, tapos tumatakaw na rin sila. Ayan, kung mapapansin nyo, yung feeds nila is may gatas yan. So iba kasi yung for adult is iba yung pang puppy. So pag yung pang puppy is 1 month old to 5 month old is puppy pa sila. So 6 months above is adult na. Ayan, kung mapapansin nyo is naglalaro-laro na sila at malikot na. Ayan. At the same time, kaya binibidyohan ko sila dyan is lagi kong ina-update yung mga owners sa mga nagpa-reserve upang malaman nila yung sitwasyon. And then araw-araw din is inaano ko sila, ina-update kung anong situation ng baby nila para hindi sila mag-alala. Ayan po, yun, diba? Ang ganda niyan. Si Alpha yan pero nung nalipat na sa iba is Amham na yung pangalan. Ayan, sobrang takaw. Yan pala yung panganay. Ayan. Basta ganun lang po sa mga gustong mag-alaga ng Shih Tzu at gustong mag-breed is dapat is bantayan nyo lagi. Pag nag 2 months old na sila, agad is 2 weeks old is dapat na di-deworm na sila. Kasi si mommy dogs is kung saan-saan pumupunta yan. Minsan pagkatapos yung magpadede is siyempre hindi yung maiwasan madumi yung kanyang mga dede. At the same time, siyempre dapat nililinisan mo si mommy dogs. After 1 month is liguan mo siya. Ayan, yan pag nagdi-deworm sila every 2 weeks. So hanggang ma-rehome sila, hanggang sa first vaccine nila, bago sila ma-vaccine ng first vaccine, dapat naka-deworm sila exactly sa 2 months. So yun lang mga ka-325, sana tuloy-tuloy yung suporta sa aking mga vlog. Actually is nagbabalak uli ako na pumasok sa vlogging.
Sana i-supportan nyo ako. Mag-random content tayo. May iba-iba. Joke, quotes, travel, at kung ano-ano pa. Sana supportan nyo ako. Yan pala yung yung pag na-deworm sila is may card na sila. And then pag first time nilang isa may doctor's fee, pero pagkatapos ng first vaccine nila is wala ng doctor's fee. Ayan pala, ayan yung na-rehome na sila. Ayan pala yung may-ari at sa maraming salamat po sa tiwala. At ayan, hanggang dito na lang po yung video. Sana is tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta sa akin pag-vlog at tuloy-tuloy po tayo hanggat makuha natin ang ating mga inasam. At syempre at the same time is tutulong tayo. Sabi nga, lahat ng pangarap hindi makuha sa isang minuto, sa isang araw, sa isang buwan, sa isang